Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. DJ Morse once again at welcome po sa aking maliit na channel. At thank you so much for being with me today. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating konting discussion. Meron kasi akong naumpisahan na yung nakaraang aking yung nakaraang episode ko tungkol doon sa pagko-compare natin sa mga qualifications ng mga pupwedeng tumakbo bilang presidente sa 2028. Marami kasing nagsasabi na hanggang ngayon itong si Sara Duterte nga ay napakalakas pa rin at hindi pa rin natatalo yung kanyang popularity or wala pang nakakatapat sa kanyang popularity. Kaya gumawa ako ng vlog ko noong nakaraan na kino-compare ko yung qualifications niya, pati na rin yung personal qualities nila against Leni Robredo. So nagkaroon tayo ng ganyang episode na pinagkumpara natin yung dalawa. Para lang meron tayong reference, meron tayong mga choices, meron tayong pinag-uusapan tungkol dito nga sa comparison ng mga possible na tumakbong presidente sa 2028. Malayo pa naman yan, pero since marami nga nagsasabi na baka wala pang makatapat sa popularity ni Sara Duterte, tiningnan ko ano naman yung mga qualifications sa mga pwedeng tumakbo later on. Qualifications at yung kanilang mga qualities bilang tao or qualities, yung mga personal qualities nila kung ikukumpara natin. Kasi siyempre, hindi lang naman yung qualifications ang importante sa atin dyan. Qualifications, marami mga magka-qualify talaga dyan. Pero yung kanilang mga personal traits, yung kanilang mga ugali, yung kanilang mga personal qualities, kumusta naman? Kasi importante din sa atin yun, di ba? At yun nga, nagkaroon tayo ng comparison between Leni Robredo and Sara Duterte, yung ating nakaraang episode sa ating vlog. So ngayon naman, tingnan naman natin yung qualifications ni Raffy Tulfo. Kasi sa ngayon, sa totoo lang, popularity-wise, mukhang sa totoo lang, mahihirapang tapatan ang popularity itong si Raffy Tulfo. Dahil nga sa ito, nag-umpisa na makilala doon sa kanyang pagiging journalist, yung pagiging kanyang media personality. So, sumikat yung kanyang mga programa, kaya naman ito ay yun nga, naging very popular. At pag may mga survey nga, nakikita natin na talagang ang survey pagka pinag-usapan tungkol sa presidency, isa ito sa mga pangalan na nasa taas, pinakamataas na survey. Siya ang isang lumalabas na pinakamataas sa survey. Kung hindi man, siya ang pinakamataas. Although sinasabi niya na hindi naman daw siya interesadong tumakbo bilang presidente. At meron pa nga siyang sinabi na tanggalin yung pangalan niya doon sa ginagawang mga survey na ganyan. Anyway, tingnan muna natin. Itong si Rafael Teshiba Tulfo, ito yung kanyang full name. Pinanganak siya noong March 12, 1960. So ito ay 64 years old na. Siya ay isang politician, broadcast journalist, at saka yun nga, media personality. Siya yung nagkaroon ng isang programa na tinatawag na Wanted sa radyo. Na ito ay isa nga sa mga programa na mga maraming sumubaybay na mga Pilipino. At naging anchor din siya ng Aksyon sa Tanghali from 2014 hanggang 2020. Dito na feature yung segment na Ipa-Raffy Tulfo mo. Pero ang talagang nagmarka sa atin yung ginawa niyang YouTube channel na Tulfo in Action. Na ito yung
isa sa pinakamataas sa subscription, kung hindi man pinakamataas na subscribe channel ng mga Filipino YouTube channels. Hindi ko na alam kung sa ngayon ay siya na pinakamataas. But at any rate, alam ko nasa at least top 3 or top 5 ito. Kung hindi man siya number 1. Si Tulfo ay of course, alam naman natin na naging senador nung tumakbo siya nung 2022 election. Naging pangatlo sa pinakamataas na kuhang boto, kung saan ay nakakuha siya ng 23 million votes. So ganun ka-popular itong si Raffy Tulfo. At naging chairman siya ngayon ng Senate Committee on Energy at Senate Committee on Migrant Workers. Kaya very active itong si Raffy Tulfo sa paggawa ng mga hearing regarding mga migrant workers. Siya nga ay pinanganak sa Quezon City at ang tatay niya ay isang colonel sa Philippine Constabulary. At ang nanay niya naman na si Caridad ay isang housewife. At ang description niya nga sa kanyang pamilya, sa kanilang pamilya ay nasa middle class sila. Naging si Raffy Tulfo ay hindi nakagraduate ng college. Nag-drop out siya at nagpalipat-lipat daw ito ng iba-ibang eskwelahan. At isa sa mga kinuha niyang course ay yung economics, political science, agribusiness and commerce. Pero nga hindi siya nakatapos ng isa man sa mga kurso na to at naging isa siyang journalist. Ang kanyang unang television program ay yung Most Wanted, which was aired from 1995 to 2022. Itong si Tulfo ay nag-endorso ng isang party list na ang pangalan ay ACT-CIS Party List, na nagkaroon nga ito ng 3 seats. Nakakuha ito ng mataas sa boto, kaya 3 seats ang nakuha nila dyan sa Kongreso. Pero sinasabi niya nga noong 2019 hindi niya planong pumasok sa politika at hindi raw siya sasali nga doon sa 2022 elections at gusto niya lang daw ng public service. Of course, nabago nga yan. Noong October 2, 2021, nag-file siya ng candidacy bilang senador. Isa siyang independent candidate for the 2022 senatorial race. Pero noong February 8, 2022, sumama siya bilang isang senatorial candidate ng isang presidential candidate na si Manny Pacquiao. So napasama siya sa partido ni Pacquiao nung time na yon. At nung nagkaroon nga nung matapos na ang bilangan, ito ay nakagarner ng 23,396 votes na naging pangatlo doon sa pinakamatataas na nakakuha ng boto diyan sa Senado. At nakuha niya ay chairmanship ng Senate Committee on Energy, pati na rin yung Committee on Migrant Workers. Kaya madalas itong nagkaka-hearing about migrant workers diyan sa Senado. Marami siyang na-file na mga priority bills noong 19 Congress. Nag-start ng July 2022 nga. Kasama na rito yung Filipino workers, kasama na rito yung protecting Filipino workers from abusive employers and providing discounts for poor job applicants. In 2023, nag-file din siya ng bill legalizing and regulating the underground importation of ukay-ukay. So, siya ang author pala nito. Yung pag-legalize at pag-regulate ng ukay-ukay kasi bawal ito dati. Ito yung second-hand products na ngayon ay nag-evolve na as part of Filipino culture. Nagkaroon din siya ng bill mandating all providers of
critical infrastructure services such as power generation and distribution, water supply, healthcare, transportation, communications, and financial services para ito ay mag-respond within 2 hours from the time of emergency service requests. Nagkaroon ng mga power failure or outages nung 2023 dito sa Luzon at isa na ring dahilan yung isa rin yung tension between Philippines and China. Nag-file siya ng Senate resolution investigating the National Grid Corporation of the Philippines para ma-verify kung ano yung national security concern, considering na ang China ay may 40% na pag-aari doon sa National Power Corporation. Tungkol naman sa personal life niya, may mga controversies din siya, no? From 1996 to 1999, nagkaroon siya ng mga articles sa Abante Tonight. Inallege niya na may anomaly and illegal activities by officials of the Bureau of Customs. Kasama niya rito yung kanyang publisher na si Allen Makasait and Managing Director Nicolas Quijano Jr. So dahil dito ay may chinarge sila ng libel ng customs lawyer na si Carlos So on April 2, 1999. On February 28, 2005, sa Pasay City Regional Trial Court, Tulfo, Makasait at pati na rin si Quijano ay they were found guilty of 14 counts of libel and were sentenced up to 32 years of imprisonment and ordered to pay a fine of 14,700,000 na total. Pero on June 29, 2021, the Supreme Court acquitted Tulfo of the libel case or of the libel charges. So na-reverse yung decision ng Regional Trial Court pagdating sa Supreme Court. Ito yung nangyari noong June 29, 2021. Noong namang March 24, 2004, si Tulfo naman nag-publish ng article sa Abante Tonight accusing businessman Michael Guy of seeking help from former Secretary of Finance Juanita Amatong para ihinto yung tax fraud investigation na ginagawa para sa kanya by the Department of Finance Revenue Integrity Protection Service or RIPS. The claim was proven false. However, the RIPS only investigates government officials and did not have jurisdiction over Guy. So on February 24, 2010, the Makati Regional Trial Court convicted Tulfo and 7 representatives from Abante Publisher of libel and were ordered to pay a total of 10,211,200,000 pesos to Michael Guy for damages and attorney's fees. In July 2019, the Supreme Court upheld the conviction and increased the amount of damages needed to be paid. So, dito naman natalo si Tulfo sa kaso niya against sa Michael Guy. At they were ordered to pay 10,211,200. Pero nung pagdating sa Supreme Court, tinaasan pa yung fine na ipinataw. Pero hindi na binanggit dito kung magkano yon. At hindi rin binabanggit dito kung na-settle na ni Rafi Tulfo kasama niya rito sa nademanda dito sa periodikong Abante Tonight. Noong January naman 2007, Tulfo and his brothers Ramon and Erwin
Each posted bail after Quezon City Regional Trial Court judge issued warrants for their arrest following a libel complaint by then First Gentleman Mike Arroyo. The brothers previously accused Arroyo of using his influence to force government sequestered station RPN to cancel their investigative news program Isumbong Mo. Ito yung programa ng Tulfo Brothers. On July 16, 2007, the libel case against the brothers was dismissed. So, na-dismiss naman yung kaso niya rito. Again, on June 2014, Tulfo again posted bail for an arrest warrant issued by Quezon City Regional Trial Court after Senior Police Officer 3 Abubakar Manlangit filed a libel case against him and his brother Erwin. So, nademanda na naman pala sila nung kapatid niya si Erwin noong 2014. The policeman who appeared in November 5 or November 15, 2011 doon sa episode ng T3 also filed MTRCB complaint against the brothers after being called a thief. So tinawag daw siyang thief. So dahil sa pagtawag nilang thief or magnanakaw, itong si PO3 Abubakar Manlangit, yun, nasuspend yung kanilang programa. So nung April 18 naman, 2022, Tulfo's Senate bid faced a disqualification case due to his conviction for the crime of libel. Doon naman sa personal life ni Raffy Tulfo, ang asawa niya ay si Jocelyn Pua. Ito ay yung incumbent representative for ACT CIS Party List since 1993 at meron silang dalawang anak. Yung kanyang anak na si Ralph Wendell ay incumbent representative of 2nd District of Quezon City since 2022 naman. Itong si Julieta Nakpil Likop ay may claim na siya at si Tulfo ay kinasal no October 25, 1982 in a civil wedding in Capas, Tarlac. Meron siyang mga supporting evidence and they have one daughter named Grendy, born in 1984. In addition, Julieta also claimed that Tulfo left her when she was 5 months pregnant with their child because of misunderstanding. Dahil nga hindi raw sila nakapag-communicate tungkol sa pagkahiwalay na yan at nawala si Tulfo in 1984, Julieta thought that Tulfo was dead and filed a presumptive death. Nag-present siya ng mga ebidensya sa korte na nag-attempt siya ng hanapin si Tulfo ng mga panahon na hindi niya mahanap ito hanggang sa talagang sumuko na siya at kaya siya nag-file ng presumptive death sa court. Ang korte naman ay inapprove ang kanyang petisyon na presumptive death at naanal ang kanilang kasal. Ang claim din niya, si Tulfo daw ay kasal din sa isang babae na nagngangalang Celedonia Amos doon sa United States in 1985. Although sinasabi niya nga hindi siya interesadong tumakbo bilang presidente sa 2028, pero we can never tell. Alam naman natin na napakalaking napakalaking magnet niyan. Pag ikaw lalong-lalo na ay nakatungtong na sa Senate. Ang next step mo na dyan ay tumakbo na ng mas mataas na posisyon. Kaya, of course, right naman ni Raffy Tulfo yan na sabihin at wala tayong magagawa na panghihimasok pag dineclare niya na wala siyang interest na tumakbo bilang presidente sa 2028. Pero sa ngayon nga, isa sa mga lumilitaw na pangalan na mahirap tibagin ang kasikatan dahil nga sa itong si Raffy Tulfo ay
kilalang kilala doon sa programa niya, no? Yung kanyang programa sa YouTube at napakalaki ng subscriber count nito. Ang huling-huli ko nga pagkakaalam diyan, ewan ko kung malayo na sa pagkakaalam ko, ay nasa 18 million yung kanyang mga subscribers. Dahil nga, alam nyo naman dito sa Pilipinas, ang mga Pilipino, lalong-lalo na ang masang Pilipino, ay uhaw na uhaw sa pagkalinga. Uhaw na uhaw sa tulong ng gobyerno. Dahil na rin siguro ito sa nababagalan sila sa kilos ng gobyerno, dahil na rin siguro sa nakukulangan sila sa tulong na binibigay ng gobyerno. Pero itong ang programa ni Raffy Tulfo, since ito ay diretsong nagbibigay ng mabilisang solusyon, hindi na nga dumadaan sa korte. Minsan may mga legal concerns, pero nagagawa ng paraan ni Raffy Tulfo na ma-shortcut yung solusyon. Ginagawa niya na kagad dito ng mga immediate solutions at naaabutan pa ang mga pumupunta sa kanya, naaabutan pa ng pera, naaabutan ng tulong, naaabutan ng kung ano-anong mga benepisyo pag ito ay pumupunta dito sa programa ni Tulfo. So, ganito kalakas at ganito ang kabilis na sumikat si Raffy Tulfo dahil sa mga ganitong style ng kanyang palakad sa programa. May mga napanood ako rito na yung iba nang gagaling ng probinsya at may mga mabigat na problema, pumupunta sa programa niya. Ayun nga, nagagawa niya ng paraan, whether ito ay tungkol sa problema sa pulis, tungkol sa kung ano pa man, mga opisyal ng gobyerno, dahil sa influensya niya sa social media, ay nagagawa niya kagad ito ng mabilis na paraan. At bandang huli nga, ito ay binibigyan niya ng pang-hotel, binibigyan niya ng pamasahe, binibigyan niya ng pocket money, at ang iba rito, binibigyan niya pa ng hanap buhay. Binibigyan ni Raffy Tulfo ng negosyo. Lalong-lalo na ito yung mga tao na naaapi or iniiwanan ng asawa, mga ganong klaseng problema. Mabibigat na problema. At naghihirap ang buhay. Mga ganitong klaseng problema yung sinusolusyonan ni Raffy Tulfo. So, hindi natin masisisi na ang mga mamamayang Pilipino, ang masang Pilipino, ay ma-attract sa ganitong programa. At sambahin si Raffy Tulfo dahil sa kanyang ginagawang programa na ganito. Kaya ganyan kabilis yung pagsikat ni Raffy Tulfo. Of course, hindi ko sinasabing sa lahat ng oras ay tama yung ginagawa niyang solusyon sa mga problema. Lalo na minsan yung tungkol sa may mga legal na dapat dumaan sa korte. Although nasi-shortcut niya nga, hindi rin naman natin kayang tawaran yung ginagawa niyang tulong, yung ginagawa niyang remedyo. Pero, yun nga, may mga times na kailangan dumaan sa legal na proseso ay hindi na dumadaan sa legal na proseso dahil ginagawa ng paraan ni Raffy Tulfo. Again, hindi ko sinasabing tama sa lahat ng oras yung ginagawa niya. Ayoko rin sabihing mali yung ginagawa niya pagtulong sa kapwa nating Pilipino na talaga naman naghihirap. Pero, hindi natin masasabi na ito na nga ba ang tamang solusyon sa mga problema na nakikita natin? Or, tama ba na manggaling ang mga ganitong tulong sa tulad ni Raffy Tulfo? Ano ang nangyayari sa programa ng gobyerno para tulungan ang mamamayang Pilipino na naghihirap? So, yun yung mga question.
Hindi ko rin sinasabi na ako'y tagahanga at sumusuporta dito kay Raffy Tulfo pag kumandidato siya bilang presidente. Pero ang sinasabi ko lang, dahil sa ginagawang ito ni Raffy Tulfo sa kanyang programa, malamang-lamang malaking porsyento ng masa ang makuha niya. Hindi ba? Tingnan nyo na lang example ko rito si Bongo. Si Bongo, hindi natin masasabing hindi sasabit sa mga naglilitawang kaso. Nakikita nga natin sa mga investigasyon na si Bongo, lumalabas ang pangalan talaga na may involvement kahit papano. Of course, hindi diretsong pumapatay, no? Hindi katulad ni Digong na umaamin na minsan siya daw talaga ang bumabaril at pumapatay. Pero itong si Bongo, kasama siya doon sa team. Doon sa operations. Base doon sa investigasyon ng Quadcom, lumalabas yung pangalan niya. Pero, bakit ang pangalan niya ay hindi nawawala pa rin sa top 5 sa survey ng senatorial race? Bakit? Kasi nga, yung kanyang ginawang tinatawag natin na malasakit center. Hindi ba? Yung malasakit center, diretso rin yan na napupuntahan ng masang Pilipino na nangangailangan ng mga hospital expenses, assistance. Pag ikaw ay may programa ka na pangmasa, angat ka talaga. Makikilala ka ng masa at hindi ka makakalimutan ng masa. So yun po mga kababayan, ito yung nabanggit ko lang si Bongo dahil similarly ay merong silang programa na pangmasa. Katulad din ng programa ni Raffy Tulfo na grabe nga itong ginagawa ni Raffy Tulfo sa programa niya. Pag nakakapanood ako niyan. Although minsan nakakatawa, minsan drama, minsan nakakaiyak. Maraming klaseng problema ang sinagupa ng programa na to. At sa huli, pag nga ikaw ay talaga nangangailangan, naaabutan ka ni Tulfo. Binibigyan pa ng hanap buhay, binibigyan ng pangkabuhayan, binibigyan ng pinag-hotel pa nga pagkagaling ng probinsya. Libre lahat, pinag-grocery, etc. So, mahirap banggain yung ganyang klaseng popularity. Sa totoo lang. Pero again, sinasabi ko, hindi naman tayo ay nagsasabi na sumusuporta kay Raffy Tulfo pag siya ay tumakbo bilang presidente. Binabanggit lang natin dito. At hindi rin tayo naniniwala na 100% ay tama lahat ng kanyang ginagawa. So yun lang muna po. At so yan po yung ating munting istorya, brief history at konting research natin sa buhay naman, qualifications at qualities bilang tao ni Senator Raffy Tulfo. So hanggang dyan lang muna mga kababayan. Kaya naman natin ginagawa ito ay yun nga para lang makita natin kung sino-sino yung mga potential na tao or mga potential personalities na po pwedeng ma-build up later on at pwedeng maging kandidato sa presidential election sa 2028. Wala po tayong kinikilingang kandidato. Gusto lang natin mag-present ng kanilang mga qualifications at kanilang qualities, kanilang mga pinagdaanan, history nila para lang ma-inform tayo mga mamamayan. Hanggang dito na lang po muna tayo at sana doon sa mga bago pa lang nakakapasyal sa aking channel, kindly subscribe at baka po pwedeng lambingin na rin yung notification bell, pati yung like button at baka pwedeng i-share na rin para may makarinig na iba at makabalita tungkol sa ating discussions dito. At thank you so much once again. Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. I'll be back and I'll see you again.